Jamie Malonzo, out na ngayong Filipino Cup. Kaparehas nga ba ng sitwasyon nitong si Jeremiah Gray? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Sa ngayon nga mga ka-idol ay papalapit na rin ang papalapit ang pagtatapos ng qualifying round ngayong All-Filipino Conference at unti-unti nga nating nakikilala kung sino-sino mga team ang malalakas at kung sino-sinong individual ang nangingibabaw. Katulad na lamang ng rookie ng Barangay Nebra na si Ralph na tinaguri ang Rookie of the Week, habang nakuha naman ni Calvin Octana bilang number 1 Move of the Week. Habang wala pa rin kupas at nakuha nga ritong si Jun Fajardo ang Player of the Week. At hindi rin naman nagpahuli ang tira firma na si Andreas Cahilig bilang 3-pointer of the Week. Na para naman sa current standing, pinangungunahan pa rin niya ng defending champion na San Miguel Binme na may 5 panalo at wala pa rin talo. NLEX Road Warriors na may 5 panalo at 2 talo. Barangay Ginebra na may 5 panalo at 3 talo. Magnolia Hotshots na may 3 panalo at 2 talo. Northport Batang Pier na may 4 na panalo at 3 talo. Gayun din naman ang Tropang Giga na may 4 na panalo at 3 talo. Gayun din ang Rain or Shine na may 4 namang panalo at 4 na talo. Tira Firma na may 4 na panalo at 5 talo. Blackwater Bossing na may 3 panalo at 4 na talo. Meralco Bolts gayon din at 3 panalo at 4 na talo. Nakasama din sa bottom 3 ang Phoenix Super LPG na may 2 panalo at 5 talo. Converge Fiber Xers na wala pang naipapanalo sa 7 naging laban nila. Na kung babalikan nga natin na naging matinding laban sa nakaraang linggo mga ka-idol, tila hindi rin kapanipaniwala ang mga kaganapang ito. Katulad na lamang ng pagkatalo ng tira firma sa Rain or Shine kung saan sa score ng 116-100 po ang naging best player of the game dyan nga ay itong si Andre Karakot na nakakuha ng 17 points, 5 rebounds at 10 assists. Tinalo naman ng TNT ang NLEX sa score ng 104-101 na naging best player of the game dyan ay itong si Calvin Octana na nakakuha ng 37 points, 12 rebounds at 6 assists. Na hindi rin nga nagpatalong Magnolia Hotshots sa Phoenix Super LPG dahil natalo nila ito sa score na 107-93. Nang naging best player of the game dyan nga walang iba kundi itong si Mark Baroka na nakakuha ng 27 points at 4 assists. At syempre naging matindi rin ang laban ng Northport Batang Pier at Barangay Nebra na tinalo nga sila ng Barangay Nebra sa score na 105-86 at ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi ang rookie nila na si Ralph na nakakuha ng 24 points, 10 rebounds at 9 assists. Na talaga namang hinangaan ni Coach Timko nitong kanilang rookie na si Ralph dahil sa ipinapakita nitong performance bilang isang sharpshooter at defender din mga ka-idol. Bukod sa pinag-uusapang mainit na laban ngayong All-Filipino Conference ay tila pinag-usapan din ang pinost nga nitong si Snow Badua na tila itong Magnolia Hotshots ay interesadong makuha itong si Jeric Balanza from Converge for a second round pick. At itong ang isyong ito mga ka-idol ay natuloy na dahil itong si Jeric Balanza ay na-activate ng Magnolia Hotshots. Itong si David Muril nga mga ka-idol ay nasa unrestricted free agency. Habang napansin naman ni Coach Timko na mas lumabas ang galing nitong si Arvin Tolentino simula nang siya'y ma-trade ng Barangay Nebra sa Northport Batang Pier. At dahil din nga sa hindi malilimutang pagkatalo ng Barangay Nebra sa kamay ng tira firma na sabi nga ni Isaac Go, "You're seeing everyone just giving their all. Walang suko, parang nahawa nga kami sa never say die." At kasalukuyan nga mga ka-idol na good news para sa Barangay Nebra naman dahil nakabalik na nga itong si Scary Thompson na sinasabi nga na nawala itong si Scary Thompson kaya humina ang Barangay Nebra. At marami din na nagsasabi mga ka-idol na tila mahina na talaga ang Barangay Nebra sa ngayon at malabo ngang makuha ang kampyonato. Lalo na nga ngayon at nabawasan na naman sila ng star player itong si Jamie Malonzo ay na-injury na sinasabi nga mga ka-idol na maaari nga bang magaya siya kay Jeremiah Gray. Pero ang update nga ay ito. At nilinaw nga ni Coach Timko na Malonzo is expected to miss some games. Na ang katotohanan nga Coach Timko said the team is still clueless on the injury of Malonzo. We don't know what exactly it is yet. I'm not a doctor so I don't want to make a prognosis. Kung ket ang tanong nga ngayon kung sakaling magaya nga ang tagal ng pagkawala nitong si Jamie Malonzo sa Barangay Nebra katulad ni Jeremiah Gray, may pag-asa pa nga kaya ang Barangay Nebra na makakuha ng kampyonato? Kung ano yung makasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.